Hay naku, bakit naman itong mga damit ay nakakalat na naman sa sahig? Molly? Bakit ang silid mo ay amoy usok na usok? Bawal manigarilyo rito. Tingnan mo, ang kapal-kapal naman ng makeup mo. Hindi ba't sinabi ko na sa iyo, huwag kang papasok sa kwarto ko. Hay, Labas! Lumabas ka. Molly. Molly, kumain ka muna bago ka umalis. Ang corny. Chen Xiaoyu, ipag-withdraw mo ako ng 30,000 dolyar mamaya, babalikan ko iyan pagkatapos. Bakit mo kailangan ng ganoon kalaking pera? Kahit ipaliwanag ko pa ay hindi mo maiintindihan, kunin mo na agad, kailangan ko na iyan. Sige po, naintindihan ko. Hello po, kukunin ko lang ang 30,000 dolyar para sa asawa ko. Pwede ko po bang makita ang ID ninyo at ng mismong may-ari ng bank book? Hala, dahil sa pagmamadali ko, bakit marriage certificate ang nadala ko? Pasensya na po, nakalimutan ko pong dalhin ang ID ko. Ito ang marriage certificate namin ng asawa ko. Pwede po ba itong gamitin? Ate, pakigalingan naman po ang pagsisinungaling nyo, pwede? Sino po ba ang balak nyo lokohin gamit ang pekeng dokumentong ito? Paano namang magiging peke iyan? Ang asawa ko mismo ang nagbigay niyan sa akin. Isa siyang manager sa Xingguang Theater. Hindi iyan magiging peke. Tingnan mo, mayroon dapat seal ang marriage certificate dito. Pero itong dala mo, kahit isang tatak ay wala. Sa ibang lugar, kamangloko ng tao, susunod. Ha? Baka naman ang marriage certificate dati ay iba ang itsura kaysa sa ngayon? Pwede po bang tingnan niyo uli? Sabi ng peke na yan eh. Umalis ka na. Sa iba ka na lang mangloko. 20 taon na kaming kasal. Paano itong marriage certificate ay magiging peke? Ang ganda mo talaga, mahal? Hahaha. Bakit hindi mo sinasagot ang tawag? Zengting. Totoo bang gagasta ka ng 30,000 dolyar para lang i-enroll ako sa interest classes? Hindi ka ba natatakot kapag nalaman ni Xiaoyu at awayin ka niya? Isa lang siyang may bahay na marunong lang humingi ng pera? Maghapon lang siyang nagpapakasarap sa loob ng bahay? Ano namang karapatan niyang magalit? Tara na, umuwi tayo para kuhanin ang pera. Tiyak na may pagkakamali rito, kailangan kong makita ang dala ni Zhengting na kopya ng marriage certificate. Anong ginagawa niyo rito? Bakit ka ba umiinom ng alak? Nasa tamang edad na ako. Nakikipag-inuman lang naman ako sa mga kaibigan ko sa banda. Kailangan ba talagang palakihin ang issue? Tignan mo nga ang sarili mo. Ano na ang nangyayari sa iyo? Ano bang klaseng suot yan? Hindi mukhang pangtaglamig at hindi rin mukhang pangtag-init? Araw-araw mo na lang akong sinesibruso. Hindi ka ba napapagod? Rock and roll ito, may alam ka ba rito? Wala akong alam sa rock and roll, pero ang alam ko ay bata ka pa, hindi ka pa pwedeng uminom. Kapag nagpatuloy ka sa pag-inom, paano na ang boses mo? Paano ka pa makakaawit ng opera balang araw? Pag-awit ng opera? Sino pa bang kabataan ang nakikinig sa ganyang bagay? Huwag kang magpanggap na nagmamalasakit, tigilan mo na ang pag-arte para sa akin. Molly? Hindi ganoon ang ibig sabihin ni Mama. Kaya pala hindi ka gusto ni Papa? Kung ako ang tatanungin. Si Auntie Guan din ang pipiliin ko. Si Auntie Guan? Sino ba si Auntie Guan? May gagawin pa pala ako. Aalis na muna ako. Umalis na siya. Ngayon ba ay masaya ka na? Sister-in-law, anong oras na at hindi ka pa nagluluto? Gutom na ako. Pagkatapos kong magligpit dito, magluluto na agad ako. Ay, nga pala? Alam mo ba kung saan inilagay ng kuya mo ang marriage certificate nyo? Paano ko naman malalaman yon? Ikaw naman ang nagliligpit ng lahat? Magluto ka na nga lang doon. Tabi. Bakit dito inilagay ni Zhengting ang marriage certificate? Ang mga marriage certificate ay dapat may official na selyo. Pero wala man lang kahit anong selyo ang narito. Ang marriage certificate ni na Zhao Zhengting at Guan Yanhua. Mahal, bakit sa marriage certificate, ikaw at ang babaeng ito ang nakalagay? Sino siya? Ate Hua, Aba, Jiao Jiao, ito ang regalo ko para sa iyo. Bilis, tingnan mo kung magugustuhan mo. napakabait nyo naman. Palagi na lang kayong gumagastos sa akin. Salamat po, sister-in-law.
Aunt Hua, Oh, little princess, may dala akong regalo para sa iyo. Tingnan mo kung gusto mo. Aunt Hua, napaka-cool naman ito. Mas may taste ito kaysa sa ibang losyang yan. Sino bang nagpagalit sa little princess namin? Bakit parang mukha kang malungkot? Sino pa nga ba? Zhao Zhengting, sagutin mo ako. Bakit sa marriage certificate, pangalan ninyo ni Guan Yanhua ang nakalagay? Bakit mo pinapakialaman ang mga gamit ko? Itinago mo ang marriage certificate nyo ng ibang babae sa likod ng wedding photo natin. Zhao Zhengting, 20 taon na tayong kasal. Ginagawa mo ba akong tanga? Zhengting, matagal na panahon na ang lumipas, pero itinatago mo pa rin pala iyan. Siyempre. Ang marriage certificate na ito ang nagpapatunay ng pagmamahalan natin, kaya talagang pahahalagahan ko ito. Ang pagmamahala ninyo? Kung ganoon, ano itong 20 taon natin? Kung totoo ang inyong marriage certificate, ang inyong dokumento, ano itong marriage certificate natin? Kung ang marriage license nyo ay totoo, ano naman itong sa atin? Zhao Zhengting, gumamit ka ng peking marriage license para lokohin ako ng 20 taon. Ma, ano bang pinagsasabi mo dyan? Junior high lang ang natapos mo. Paano mo malalaman kung ano ang totoo o hindi? Bihira lang pumunta rito si Aunt Hua. Huwag kang magpakita ng kahihiyan. Pumunta ako sa bangko kanina. Sabi ng teller, may dry seal ang totoong marriage license. Zhao Zhengting, pwede mo bang ipaliwanag sa akin kung bakit? Tama na. Huwag kang umasta na parang iskandalosa, pwede ba? Tama. Totoo ang marriage license namin ni Yanhua. Siguradong totoo iyon. Kahit na, nakuha namin ang papeles 20 taon na ang nakararaan. Hindi ba't nagpakasal din ako sa iyo at nagkaanak? At nagsama tayo ng 20 taon? Papel lang iyan, di ba? Hindi iyan mahalaga. Xiaoyu, huwag kang magmali siya. Nagkamali ang doktor na may malala akong sakit noon, kaya nangarap lang akong magkaroon ng asawa. Naawa lang sa akin si Zhengting, kaya niya ako pinakasalan. Kung may totoong namamagitan sa amin ni Zhengting, sa tingin mo ba ay may puwang ka pa? Sige, dahil ang sabi nyo ay hindi pagkakaunawaan lang. Pumunta tayo ngayon sa civil registry. Mag-annul kayo ni Zhengting, tapos kaming dalawa ni Zhengting ang kukuha ng totoong marriage license. Tara, Umalis ka nga. tara na, pumunta na tayo roon. Shen Xiaoyu, naglakas loob ka pang saktan si Yanhua. Masyado ka na talagang walang hiya. Sinasabi ko sa iyo, hindi kami maghihiwalay ni Yanhua. Ang tanda mo na, wala ka na bang hiya sa sarili? Ako ay nahihiya para sa iyo. Huy, tingnan mo nga iyang sarili mo. Wala kang silbi. At napakahangal mo. Anong karapatan mong hilingin? Napakasalan ng isang theater manager na tulad ko? Zhao Zhengting. Ikaw ang nagpilit sa aking talikuran ang audition para sa lead role, para lang makasama ka. Sabi mo ay mamahalin mo ako habang buhay? At dahil sa pag-ibig na iyon, isinuwag ko ang pangarap ko, nagpakarami tayo, at iginugol ko ang kalahati ng buhay ko para sa pamilyang ito. Sa bandang huli, hindi pa ba ako karapat-dapat sa isang marriage license? Para saan pa ang 20 taon na lumipas? Isipin mo na lang na isa kang kabit, isang martir sa pag-ibig, at isang mangmang. Zhao Molly, nanay mo ako? Paano mo nasasabi sa akin ang ganyang mga bagay? Sa tingin mo ba gusto kong maging nanay ang isang simpleng housewife na tulad mo? Ang mga nanay ng iba ay, katulad ni Aunt Hua, na palaging mukhang kagalang-galang. Samantalang tingnan mo ang sarili mo, hinihiya mo ako sa harap ng mga kaklase ko. Gusto ko si Aunt Hua ang maging nanay ko. Tingnan mo, kahit ang sarili nating anak ay ikinakahiya ka na rin. Kung alam ko lang na magiging ganyan ka, hindi na sana ako marupok at nakisama sa iyo. Zhao Zhengting? Niloko mo lang ako para magpakasal. Niloko mo lang ako. Alam mo ba yon? Huwag mong ipakita na para bang may utang na loob kami sa iyo. 20 taon, nalampasan na natin ang ganoong katagal na panahon. Ang bagay na ito ay wag na nating pag-usapan pang muli at mamuhay na lang tayo ng maayos gaya ng dati. Wala namang nawala sa iyo. Sinasabi mong wala siyang nawala? Noong mga nakaraang taon ko sa teatro, ay laging si Ate Hua ang tumutulong sa akin. Mas maayos pa siya kaysa sa iyo. Kung ako sa'yo, sumunod ka na lang sa gusto nila at tumigil na. Sa mata ng batas, si Ate Hua naman talaga ang tunay kong bayaw. Tingnan mo si Aunt Hua. Napaka-generous niya. Tapos tingnan mo ang sarili mo. Sobra kitang ikinakahiya. Tama ka? Tama ka? Naging masyado akong tanga sa pag-ibig dahil lang sa pangako ng isang lalaki. Nagtrabaho ako rito na parang alipin sa loob ng mahigit 20 taon. Ang tanga ko at naging masyado akong kampante.
Akala ko ang sarili kong anak at ang biyanan kong pinalaki ko ay magtatanggol sa akin. Dahil hindi mo naman ako tinuturing na asawa, maghiwalay na tayo. Zhengting, galit ba si Xiaoyu? Paano kung pumunta na tayo sa civil registry at kunin na ang papeles ng diborsyo? Isang pirasong papel lang naman iyon. Wala akong pakialam doon. Walang hiwalayan. Wala siyang pamilya, wala siyang trabaho, at wala siyang pera. Saan naman siya pupunta kapag nakipaghiwalay siya? Tingnan mo siya, nasobrahan lang siya sa komportableng buhay, kaya nasanay siya sa ganyan. Hayaan mo siyang maranasan ng hirap sa labas ng ilang araw para malaman niya kung gaano kami kalawak ang pag-intindi sa kanya. Tama po kayo, Aunt Hua. Hindi ako kayang iwanan ng nanay ko. Kapag dumating ang oras, kausapin ko lang siya ng maayos. Siguradong, babalik din siyang maamo para ipagluto tayo. Habang tumatanda, lalong nagiging maarte. Shen Xiaoyu, kailan ka matitigil? Sinasabi ko sa'yo, oras na lumabas ka ng bahay na ito, huwag ka na kailanman babalik. Bahay? Kaninong bahay ito? Kayong buong pamilya? Sawang-sawa na ako sa inyo? Ayoko na kayong makasama pa? Sabi mo iyan huwag mong sasabihin sa huli na inapi ka namin. Dahil nagmamatigas ka, huwag kang kukuha ng kahit anong gamit dito sa loob ng bahay. Tama. Ang kinakain, iniinom, at isinusuot mo. Alin ba dyan ang hindi ko pinaggagastusan? Dahil gusto mong umalis. Ang mga bagay na ito, hindi mo maaaring dalhin kahit isa. Sige, isa-isahin natin. Kung ano ba talaga ang mga gamit mo, pamilyang Zhao. 20 taon na tayong kasal, pero tignan mo kung ano lang ang binigay mo sa akin. Ito ay 2 taon na ang nakakalipas. Noong kumuha ng pagsusulit sa kolehiyo si Molly, binili ko lang ito sa bangketa sa halagang $40. Ito naman ay 8 taon na ang nakakalipas. Noong sumama ako sa iyo sa probinsya para sa isang kasal, binili ko ito ng nakasale sa mall sa halagang $55. At lahat ng ito ay mga damit ko pa bago pa tayo magpakasal. Lahat ng mga damit na binili ko gamit ang pera mo sa loob ng maraming taon ay hindi lalampas sa $100. Zhao Zhengting, pinagsilbihan kita ng 20 taon. Ang bawat sentimong binigay mo ay maingat kong tinipid. Para lang sa bahay na ito, para sa inyong lahat. Wala akong utang sa inyo. Sister-in-law, siguro naman itong costume at gintong kuwintas ay hindi mura, di ba? Huwag ka nang magpanggap na kawawa rito. Malaki rin ang nagasta mo mula sa pera ng kuya ko. Ang costume na ito ay binigay sa akin ni Old Troop Leader noong umalis ako sa teatro. At itong gintong kuwintas naman ay suot-suot ko na. Bata pa lang ako, hindi ito pagmamay-ari ng pamilya-pamilyang Zhao. Parang gusto naman namin yan. Sister-in-law, itigil mo na itong drama mo. Humingi ka na ng tawad sa kuya ko at baka tulungan pa kitang pakiusapan siya. Kung maglalakas loob kang, lumabas sa pintong ito. Mula ngayon ay, wala ka ng anak. Nasa sayo na kung sinong ituturing mong ina. Bahala ka na. Wala na tayong ugnayan. Hello. Kuya, ikaw ang chairman ng Jiang Group. Mahigit 40 taong gulang na pero hindi pa rin kasal. Tinatakasan mo pa rin ang mga blind date mo. Pang ilang beses na ba ito? Sabihin mo nga sa akin ang totoo. Hindi mo pa rin ba makalimutan? Ang matagal mo ng pinakamamahal? Uy! Itabi mo ang sasakyan. Huwag na muna nating pag-usapan yan. May mahalagang gagawin dito si Kuya. Ang tagal na nating hindi nagkita. Lumang kaklase. Ikaw ba si Jiangwo? Xiaoyu? Anong nangyari sa iyo, Xiaoyu? Annulment. Xiaoyu? Mabuti naman at gising ka na. Halika po, uminom ka muna ng tsaa. Nag-anul ba kayo? Jiangwo, napakatagal na nating hindi nagkita,
Pasensya na, at nakita mo pa akong ganito kagulo. Hay, ang buhay naman ay talagang ang puno ng pagsubok. Sino ba ang walang pinagdadaanan? Pero ang nipis ng suot mo, napakalalim na ng gabi at may malakas na bagyo sa labas. Nag-away ba kayo ng pamilya mo? Ako? Aalis na ako bukas ng umaga? Ayos lang kung ayaw mong sabihin. Manatili ka lang muna rito ng payapa. Magpalakas ka muna bago mo isipin ang iba pang bagay. Salamat, Jiangwo. Pero ayaw ko na kasing makaabala sa iyo. Baka kasi iyong asawa mo ay hindi matuwa, at saka siguradong pagguguluhan ito ng ibang tao. Kung iyan ang inaalala mo, huwag kang mag-alala. Una sa lahat, hindi ako nakatira rito, kaya walang chismis na mangyayari. Pangalawa, hindi pa ako kasal. Ang tanging kasama ko ay ang kapatid ko na nag-aaral pa ng sining sa malayo. Kaya sige na, manatili ka na muna rito. Oo nga pala. Mayroon akong card dito. May kaunting pera ito. Gamitin mo para sa mga kailangan mo. Ang password nito ay ang kaarawan mo. Hindi ko po matatanggap yan. Ang dami mo nang naitulong sa akin. Paano ko pa magagawang kumuha ng pera sa iyo? Isipin mo na lang na hiram mo ito. Bayaran mo na lang kapag may pera ka na. Maraming salamat, Jiangwo. Kapag nagkapera na ako, ibabalik ko agad sa iyo. Huwag na natin isipin iyon. Magpahinga ka na lang muna ng mabuti. Babalikan kita bukas. Guan Yanhua. Uy, Gang. Guan, mukhang ang ganda ng naging pagpapanatili mo sa hitsura mo. Kahit sabihin nilang 20 anyos ka pa lang, tiyak na may maniniwala. Magkakape muna ako. Gusto mo bang sumama? Hindi na muna siguro, sa susunod na lang. Sige. Pinapunta kita rito dahil gusto kong ipaalam sa iyo na nag-propose na sa akin si Zheng Ting. Sa totoo lang, hindi mo naman talaga mahal si Zhao Zhengting. Pareho lang kayong dalawa ng pinagmulan, makasarili at manhid. Hindi mo kailangang magmalaki, wala akong pakialam, dahil sa loob ng 20 taon, ang taong nakasama niya sa buhay ay ako. Nagmamalaki? Xiaoyu, alam mo ba? 15,000 dolyar ang buwan ng sahod ni Zheng Ting. Bawat buwan ay naguhulog lang siya ng 5,000 sa bank account at ang natitirang 10,000 napupunta lahat sa card ko. Noong nakaraan, pinalabas kanya ng 30,000 dolyar. Para lang iyon sa pambayad sa flower arrangement class ko. Pero hindi ko inakala na matutuklasan mo ang tungkol sa marriage certificate. Ano? Xiaoyu, hindi ako katulad mo. Noong bata pa ako, naglakbay ako sa kung saan-saan kasama ang grupo ko, kumanta ako bilang Xiang Hunnu sa loob ng 20 taon. Ngayong retirado na ako, humanap ako ng lalaking magiging parang ATM ko, at mayroon pa akong libreng mapagmahal na anak. Pero ikaw, maaga mong binitawan ang sarili mong karera, para lang maging katulong nila habang buhay. Sa huli, hindi ba't pinalayas ka rin? Kaya naman, hindi mahalaga kung nagmamahal ka. Ang mahalaga ay minamahal ka. Hindi ka ba natatakot na matuklasan iyan ni Zhao Zhengting? Para kay Zheng Ting, ako ang kanyang tanging mahal sa buhay. Ang lahat ng ito ay kusang loob niyang ginagawa. Ang kapal talaga ng mukha mo? Xiaoyu, bakit mo po ako tinulak? Tumigil ka! Shen Xiaoyu, bakit napakasama mo? Yanhua, okay ka lang ba? Shen Xiaoyu, ano bang ginagawa mo? Bakit mo tinulak si Ate Hua? Mag-sorry ka ngayon din. Siya ang kusang natumba. Umaarte lang siya. Hindi niyo ba nakikita? Nakita naming dalawa ng kuya ko. Paanong magiging peke iyon? Jiao Jiao, huwag mo siyang pagalitan. Kasalanan ko ito dahil inagaw ko si Zheng Ting. Nararapat lang nasaktan at pagsalitaan niya ako ng masama. Tingnan mo, kawawang-kawawa si Ate Hua dahil sa iyo. Pero heto siya at ipinagtatanggol ka pa. Hindi ka pa rin ba hihingi ng paumanhin? Shen Xiaoyu, humingi ka agad ng tawad kay Yanhua. Huwag na tayong magpahiya sa ibang tao. Zheng Ting, huwag ka namang ganyan. Magkakapamilya pa rin kayo? Ako ang dapat umalis. Aalis na ako ngayon din. Bakit ka aalis? Ang dapat umalis ay ang masamang panganay na ito. Napakasama mo. Zhao Zhengting? Anong sinabi mo? Ikaw, Shen Xiaoyu, ikaw ang masamang kerida. Si Yanhua ang tunay kong asawa. Sa buong buhay ko, hinding-hindi ko matatanggap ang mga babaeng walang hiya. Tama iyan. Sa tanda na niyang iyan, nagawa pa niyang mangagaw.
Zhao, Zhengting, 20 taon na tayong magkasama. Bakit mo nagagawang sabihin ang mga ito sa akin? May konsensya ka pa ba? Sino ba ang may sabing saktan mo si Yanhua? Ito ang parusa sa iyo. Tingnan ninyo, narito ang kopya ng aming kasal ng aking tunay na asawa. Sa simulat sa pool, ang mahal ko lang ay ang napakaganda kong asawa, si Guan Yanhua. Hindi katulad mo, na walang pinag-aralan, masama ang ugali, at pangit na matandang kerida. Shen Xiaoyu, huwag ka nang magpapakita. Kahit kailan sa harapan namin, para ang pamilya namin ay hindi mo na mabulabog at magulo pa. Anong magulo ang sinasabi nyo? Zhao Zhengting? Zhao, kayong dalawa na walang utang na loob? Magsisisi rin kayo. Magsisisi? Nagsisisi ako na hindi kita pinalayas ng mas maaga. Yanhua, uwi na tayo. Klarong ako naman talaga ang biktima sa relasyong ito. Pero bakit nyo ito ginagawa sa akin? Kasalanan ba ang hindi nakapagtapos ng pag-aaral? Dahil ba sa isang may bahay na walang kita, ay wala na ring dangal? Jiangwo, bakit ka nandito? Nandyan ka na pala. Nakikita kong hindi mabuti ang pakiramdam mo, kaya naisipan kong ipagluto ka. Tikman mo, kung magugustuhan mo ba ang lasa? Kung hindi, lalabas ako para ibili ka ng iba. Jiangwo, gusto kong kumain ng kakanin doon sa kanto. Pwedeng pakibili mo naman ako? Sige, walang problema. Xiaoyu, Para kay Jiangwo, nitong mga nakaraang araw, ay marami akong naidulot na abala sa iyo. Matagal ko itong pinag-isipan, at sa wakas ay nalinawan na rin ako. Hindi ko dapat isisi sa tadhana ang lahat. Kahit 40 taong gulang na ako, umaasa pa rin akong mabubuo ko ang sarili kong kapalaran. Aalis na ako? Sana sa muling pagkikita natin, hindi na ako ganito kakaawa-awa. Mula kay Xiaoyu, Xiaoyu, hihintayin ko ang pagbabalik mo. Paumanhin, hindi kayo nakapasa sa panayam para sa pagiging apprentice. Maaari na po kayong umalis. magandang araw po. Narito po ako para sa interview. Ale, nandito ka ba para mag-apply bilang tagalinis? Ang pangalawang kwarto po paglabas ay doon na. Hindi po. Gusto ko pong maging apprentice at mag-aral ng opera. Ale, ang ginagawa namin dito sa Teatro Jiang ay ang tradisyonal na pagtatanghal ng Yuju Opera na nangangailangan ng pundasyon mula pa sa pagkabata. Nakapag-aral na po ba kayo ng Yuju Opera noon? Noong bata pa po ay natuto ako sa isang dalubhasa. Ito po, tingnan ninyo. Guro? Hindi po ba ang sabi nyo ay naghahanap kayo ng matalinong estudyante para sa fairy step? Ano po sa tingin nyo rito? Satisfied po ba kayo? Nasaan ang taong iyon? Ate Xiaoyu, pumasok ka na rito. Siya po ang ating pinuno. Siya rin ang tagapagmana ng National Heritage ng Fairy Step, ang ating Guro Chen Chufang. Guro Chen, kamusta po? Ako po si Shen Xiaoyu. Narito po ako para mag-apply bilang mag-aaral. Sa hubog ng iyong katawan at mga kamay, mukhang maraming taon ka nang hindi kumakanta ng opera? Paano mo pa magagawa ang mga teknik ng kamay? Sa edad mong iyan, para mag-aral ng opera, gusto mo lang bang sumikat o magka-followers? O gusto mo lang ba itong paglaruan para magpalipas ng oras? Hindi po. Wala po akong pakialam sa pera. Mahal ko ang Yu Opera, mahal ko ang Muguying. Bata pa lang po ako ay mahal ko na ito.
Bata palang mahal na. Kung ganoon, bakit ngayon ka lang nag-aaral? Nag-aral po ako noong bata pa. Ngunit natigil lang ito sa gitna. Sa sining ng opera, mahalaga ang kanta, bigkas, kilos at aksyon. Hindi ito nakukuha sa isang iglap lang. Kailangan ito ng mahabang panahon ng determinasyon. Sumuko ka na noon sa gitna. Isa kang tao na walang paninindigan. At pangarap sa buhay. Hindi tayo pareho. Pasensya na. Hindi kita maaaring tanggapin bilang estudyante. Umalis ka na. Guro, Hindi ako aalis. Hindi ako aalis. Guru Chen, hindi pera ang habol ko, pero gusto ko lang patunayan ang sarili ko. Mahigit 40 taon na akong nabubuhay. At noon, para sa pamilyang sinasabi nila, sinukuan ko ang sarili kong mga pangarap. Sa huli, ang asawa ko, ang anak kong babae, pati ang mga tinatawag kong pamilya, lahat sila sinasabing, isa lang daw akong walang kwentang may bahay. Hindi ako matatanggap iyon. Ano naman kung 40 taong gulang na ako? Ano naman kung isa akong may bahay? Bakit kailangang maliit ang tingin nila sa akin? Bakit kailangang umasa sa lalaki para lang mabuhay? Kaya ko sa sarili ko, makakalikha rin ako ng sarili kong tagumpay. Ang mundo ko ay hindi dapat nakakulong lang sa kusina at sa mga gawaing bahay. Sabi niyo ang pag-aaral ng opera ay nangangailangan ng dedikasyon sa loob ng maraming taon? Naging may bahay ako sa loob ng 20 taon? Pumupuyat at gumigising ng alas 5 ng umaga at natutulog ng alas 10 ng gabi, kahit isang araw ay hindi ako naging tamad. Hanggat ako ay may lakas pa, hindi lang 10 taon, pati 20 taon, hanggang sa huling sandali, kakayanin kong magtiis. Mahusay ang sinabi mo. Magaling ang sinabi mo. Simula sa araw na ito, ikaw na ang magiging tanging tagapagmana ko sa Chen Chufang bilang huling estudyante. Li Chu, tulungan mo nang tumayo si Ate Xiaoyu. mula ngayon, maging handa ka na sa akin, Ate Xiaoyu. Magaspang ang mga kamay ko? Baka masugatan lang kita? Gumagamit kami ng suka sa pagbabad ng kamay para mas mabilis itong lumambot. Tara na. Nagawa niya. At ginawa niya ito sa loob lamang ng 3 taon. Isa siyang milagro. Isang hiyas sa ating opera ng Yu. Guro, 3 taon na po. At ang pagtitiis mong iyan ay palaging nakikita ng iyong guro. Inayos ko na at tinanggap ang imbitasyon ng Starlight Theater upang magsilbi kang kanilang consultant sa opera. Panahon na rin para bumalik ka sa Jiangcheng at patunayan ang iyong sarili.
Starlight Theater? Guro, kayo po. Kahit na may sarili akong hangarin. Mas gusto pa rin ng iyong guro na ang ating opera ng You ay mapaunlad at makilala palalo, maipasa sa mas maraming tao, at madala sa buong mundo. Starlight Theater? Zhao Zhengting? Sa wakas ay magkikita na tayong muli. Boss Shen, handa na ang sasakyan. Maaari na po tayong umalis patungong Starlight Theater. Uy, sandali lang. Pasensya na sa inyong lahat. Huli na ako. Pasensya na at nahuli ako. Old Zhao, ano bang nangyayari sa'yo? Ngayong araw ay darating si Boss Shen para personal na magbigay ng gabay sa atin. Sinasabi ko sa iyo, karaniwan, hayaan mo na kung pabaya ka. Pero bakit ngayon? Wala ka pa rin pakialam? Naku, troop leader. May importante lang na nangyari sa bahay. Isiguraduhin kong hindi na mauulit ito. Sige na, tama na yan. Kapag mamaya ay nabastos mo si Boss Shen, mula ngayon, wala ka na sa trabahong ito. Pumunta ka sa gilid. Sino ba yung Boss Shen na iyan? Isang hamak na aktor lang naman siya? Ano bang nakakamangha sa kanya? Uy, huwag kang magsalita ng ganyan. Siya ang personal na disipulo ni Elder Chen. Nagsimula sa industriya noong 40 taong gulang siya. Ang pag-aaral niya, sa loob lang ng 3 taon, ay natutunan na niya ang Intangible Cultural Heritage Fairy Step sa ibang bansa. Marami na siyang nagawang world tour. Hindi lang yon. Sa Muguying takes command ni Boss Shen, ang presyo ng tiket sa loob ay umabot na sa $10,000 bawat isa. At sa kabila niyan, ay napakahirap pa rin makakuha ng tiket. Ganoon ba kamahal ang isang tiket? Zhao Zhengting, Yan Hua? bakit ka nagtatago? Naku, Yan Hua. Ikaw? Halika rito. Tatanungin kita, bakit ka ba nagtatago? Naku, Yan Hua. Pag-usapan na lang natin ito sa bahay. Huwag mo akong guluhin. Tatanungin kita. Noong inuutusan ako ni Zhao, bakit hindi mo ako tinulungan? Kapag tapos na ang trabaho ko dito sa tropa, tutulungan kita? Ayos ba? Hindi. Anong bagay ang mas importante pa sa asawa mo? Sumama ka na sa akin pauwi ngayon din. Ano ka ba? Dahil lang ba hindi ko na ilabas ang basura? Hindi mo ba pwedeng gawin iyon ng mag-isa kahit minsan? Dahil lang sa basura? Bakit hindi mo iyon ilabas? Sinasabi ko sa iyo, hindi ako katulad ni Shen Xiaoyu, isang babaeng walang kwenta. Ang mga kamay ko ay para sa pag-aayos ng bulaklak, hindi para sa gawaing bahay. Tama na iyan. Nandito na si Boss Shen. Nandiyan na si Boss Shen. Shen. Ikaw. Sino si Boss Shen? Welcome, Boss Shen. Salamat sa pagpunta para magbigay ng gabay sa dula. Halik kayo, tuloy po kayo, pakiusap. Nandito na si Boss Shen? Wala akong pakialam kung sino iyang Boss Shen. Uy, wag kang ang manggulo. Padating na siya. Kapag hindi ito nalinaw ngayon, hindi ka aalis. Sabi nang, wag kang manggulo. Ano ang nangyayari rito? Kamusta po? Gerong Shen. Nako, maliit na bagay lang po ito. Ako na ang bahala rito. Security, ilabas ang 2 taong ito. Boss, troop leader? Makinig ka sa paliwanag ko? Troop leader. Tumahimik ka, Zhao Zhengting. Wala kang bonus sa buwang ito. Boss, troop leader. Zhao Zhengting? Ito pala ang pangarap mong asawa, ang kasal na gusto mo? Bitawan mo ako. Xiaoyu. Bitawan mo ako. Xiaoyu. Anong Xiaoyu? Linawin mo ang sinasabi mo. Nais mo pa bang ang babaeng iyon na walang kwenta ay bumalik para pagsilbihan ka? Sinasabi ko sa'yo, huwag ka nang managinip. 3 taon na siyang nawawala. Maaaring, wala na siya dahil nagutom siya sa kung saan. Sina Boss Shen at Xiaoyu ay talagang magkamukha. Namamalikmata lang ba ako? Walang kamukha.
Umuwi ka na at gawin ang mga gawaing bahay. Dahan-dahan lang. Ngayong ang Shen Group ay nag-organisa ng paligsahan sa Yuju, ang ating Jiang Troop ay dapat manalo. Sa ganitong paraan ay magiging pinakamagaling na grupo ng sining tayo sa bansa. Huwag po kayong mag-alala, kuya. Nag-imbita po ako ng isang mahusay na tao. Dahil naririyan siya, siguradong ang ating pagtutulungan ay magiging maayos. Sino ang sinasabi mong mahusay na tao? Tingnan niyo po. Ang kanyang Mugiying takes command ay mas magaling pa kaysa sa akin. Siya? Siya ba ang sinasabi mong mahusay na tao? Po? Nasaan siya ngayon? Nasa Starlight Theater siya bilang isang tagapayo ng guro. Xiao Yu? Sa wakas ay nagbalik ka na. Sandali. Kuya, saan po kayo pupunta? Kuya, Auntie, kailan ba matatapos ang pagkain? Gutom na ako. Bakit mo ako tinatanong? Hindi naman ako marunong magluto. Hanapin mo ang madrasta mo. Naku, kalimutan mo na. Dahil ang alam niya lang buong araw ay pakainin ako ng instant noodles at tinapay. Hindi siya marunong magluto. Mas mahusay pa sa kaniya ang nakakaawang babaeng iyon. Napakawalang utang na loob mo. Sino ba noong una ang todo kung magmakaawa na gusto akong maging ina? Ako. Sino ang tinatawag mong walang utang na loob? Ikaw. Ako. Anong problema? May mali ba sa sinabi niya? 3 taon ka ng kasal sa pamilya namin, at ang ginagawa mo lang sa maghapon ay pag-aayos ng bulaklak. Kung hindi sumasayaw ay lumalabas para mamili. Ano bang silbi mo? Tignan mo nga ang sarili mo. Matanda ka na, pero wala kang pakialam sa gawaing bahay. Akala mo ba talaga na nang ikasal ka dito sa amin ay para magpakasarap ka lang? Kung hindi para magpakasarap ang punta ko rito, para pagsilbihan kayong lahat? Hay nako, kuya, sa tingin ko, mas mabuti pang ibalik na lang natin ang nakakaawang babaeng iyon dito. Kahit paano ay napagluluto tayo sa bahay. Hindi katulad ng ibang tao diyan. Ano ba? Tama na yan? Tumigil na kayo sa pagtatalo. Alam nyo lang mag-away buong araw, pwede bang manahimik muna kayo? Sinasigawan mo na ako? Para sa iyo, hindi ako nagpakasal sa buong buhay ko. Ngayon sa tingin mo ay nakakahiya na ako. Ikaw yung tipo ng tsaan na nung 82 pa? Ang tanda na, plastic pa. Tama na yan. Nanay mo pa rin siya. Pa, ano bang nakita mo at nalinlang ka ng babaeng yan? Gumising ka naman po. Tama na, nanay mo pa rin siya. At isa pa, tignan mo nga ang itsura ng suot mo. Bilisan mo at maghilamos ka. Opo. Pwe, Mas pwe. Bahala na kung sinong gustong maglinis dyan. Tara, kakain tayo sa labas. Nakakainis talaga. Pagdating sa pag-aalaga sa bahay, iba talaga ang galing ni Xiaoyu. 3 taon na siya sa labas. Siguro naman ay nahirapan na siya at natuto na sa kanyang pagkakamali. Pagbibigyan ko na siya, pabalikin niyo na siya rito. Halo? Ang numerong tinatawagan nyo ay hindi na aktibo? Mangyaring suriin ang numero bago muling tumawag. Naglakas loob siyang palitan ang kanyang numero. Binibigyan na nga siya ng pagkakataon pero tumatanggi pa. Bagay lang sa kanya na maghirap sa labas. Huwag po kayong mag-alala. Sisiguraduhin ko pong palaging bibisita rito para gabayan ang mga aktor sa kanilang pagkanta at para ipagpatuloy ang tradisyon ng opera. Mabuti. Mabuti. Ang aming teatro ay palaging handang tanggapin si Boss Shen para kami ay turuan at gabayan. Kung talagang makakapunta kayo, isang malaking karangalan po iyon para sa amin. Huwag na po kayong mag-abala na ihatid ako. Bumalik na po kayo sa loob. Xiao Yu. Jiangwo, bakit ka nandito? Xiao Yu, nakikita ko na ngayon na may sarili ka ng karera, masayang-masaya talaga ako para sa iyo. Salamat, Jiangwo. Oo nga pala. Ito iyong perang hiniram ko sa iyo noon. Ang tagal na rin noon, pasensya ka na. Kung ngayon ko lang nabayaran. Naku, huwag na. Bakit kailangan mo pang maging formal sa akin? Kunin mo na ito. Kung hindi mo ito tatanggapin, hindi ako mapapakali. Sige. Teka, anong balak mo ngayong nakabalik ka na? Inimbitahan ako ng aking kasamahan sa Jiangxi Theater bilang pangunahing bida. Oo nga pala. Jiang din ang apelyido mo. Napakalaking pagkakataon nito. Alam mo, Xiao Yu, sa totoo lang, ako sa Jiangxi Theater. Pasensya ka na. Sasagutin ko lang ang tawag. O Lichu, bakit? Ate Xiao Yu, naaalala mo ba ang nabanggit ko sa iyong kuya ko? Tignan mo kung kailan ka may oras. Ayusin ko ang pagkikita ninyo para magkakilala kayo. Ang ipakikilala sa aking blind date ni Li Chu ay si Xiao Yu pala.
Ang batang ito, sa wakas, ay may nagawang matino. Wag na. Sa ngayon, ang gusto ko lang ay magsikap para kumita ng pera. Ayaw ko nang bumalik sa buhay na umaasa sa lalaki. Mukhang malalim ang sugat na iniwan kay Xiaoyu. Kapag nalaman niya na ako ang boss ng Jiangxi Theater, iiwasan niya kaya ako? Mas mabuting ilihim ko muna ang pagkatao ko. Siya nga pala, ano nga ulit ang sasabihin mo kanina? Sabi ko, nagtatrabaho ako sa Jiangxi Theater bilang guard. Hindi mo naman ako ikakahiya, di ba? Hinding-hindi. Pantay-pantay ang lahat ng trabaho. Saka, noong ganoon ang kalagayan ko, hindi mo rin naman ako ikinahiya, di ba? Haha. Ano? May biglang pumasok na bagong bida sa dula? Oo. Ang narinig ko ang pangalan ay Shen Xiaoyu. Bakit kapangalan siya ng hipag ko? Hindi. Siguro ay nagkataon lang. Isang hamak na evaporadang may bahay lang siya, paano siya magiging pangunahing bida? Lahat, nais kong ipakilala sa inyo ang espesyal na kinuha ni President Jiang, ang tagapagmana ng Yuju Opera na si Shen Xiaoyu, na walang iba kundi si Boss Shen. Hipag? Bakit ikaw yan? Hindi ko akalain, pagkatapos ng 3 taon, magiging amo na ako ngayon ng hipag kong nang api sa akin noon. Bakit Zhao Zhao Zhao? Kakilala mo ba ang chief natin? Hindi po. Chief, ipakikilala ko lang po sa inyo. Sila ang galing sa teatro natin. Sina Ye Qiangqian at Zhao Zhao Zhao. Pareho silang mahuhusay na aktor. Hindi? Bakit bigla na lang naglipat ng bagong chief dito? Hindi ba sabi ni President Jiang na ang posisyon ay pipiliin lang sa aming dalawa ni Zhao Zhao Zhao? Nagkaroon ng pagbabago sa plano. Inimbitahan natin si Gerong Shen dahil umaasa kaming siya ang mamumuno sa grupo para sa paligsahang inorganisa ni Pamilyang Shen, ang paligsahan sa Yu Opera. Pamilyang Shen? Iyon bang galing sa tanyag at mayamang pamilyang Shen? Balitang napakayaman ni Pamilyang Shen. Kung ang grupo natin ay magustuhan ni Pamilyang Shen, hindi ba't uunlad na tayo agad? Tama ka. Palaging binibigyang galang ni Pamilyang Shen ang ating kultura, kaya siya nag-organisa ng Yu Opera competition na ito. Espesyal nating inimbitahan si Gerong Shen para mamuno, kaya dapat lang na matuto kayo ng mabuti sa kanya. You Opera Master? Sigurado ba kayo riyan? Hamak na may bahay lang siya na ang natapos lang ay middle school. Oo nga, dito sa grupo natin. Ang lahat ay mahuhusay na Yu Opera performers sa buong bansa. At alam nyo naman na maikli lang ang panahon ng pagsikat ng mga Yu Opera performers. Tapos maglalagay ng isang 40 taong gulang na babae para maging chief? Insulto naman yata ito sa amin. Totoo. Kung si Shen Xiaoyu nga ay katulad ng sinabi ni Zhao Zhao na hamak na may bahay lang, mukhang mahihirapan siyang makuha ang respeto ng lahat. Kayo talaga. Tama si Zhao Zhao Zhao. Bago ako nag-aral ng Yu Opera, isa nga akong may bahay. Kahit pa may bahay lang ako, subalit sa Sydney Opera House, ay nagtanghal na ako ng Yu Opera para sa isang royal family sa ibang bansa. Kung hindi kayo naniniwala, pwede niyong hanapin sa internet. Sapat na sigurong ebidensya iyon ang galing ko, di ba? Sa harap pala ng royal family. Ngayon, may masasabi pa ba kayo? Ang galing ng pagganap niya. Talagang binigyang buhay niya ang karakter ni Mugu Iying. Paano nangyari iyon? Wala naman siyang alam paanong naging ganoon kagaling ang acting niya. Tama na. Utos ito mismo ni President Jiang. Kung may reklamo kayo, patunayan nyo sa galing nyo. Huwag puro panghuhusga. Ipakikita ko sa iyo ang backstage. Isang 40 taong gulang na may bahay lang, naglakas loob pang agawin ang pwesto ko. Tingnan natin kung paano kita tatapusin. Sino na namang gumalit sa'yo? Pagbalik mo, bakit mo kami tinititigan ng ganyan? Wala kang pakialam. Guanyan Hua, hindi ko ba sa'yo sinabi? Nasusuotin ko ang damit na ito bukas. Bakit hindi mo ito nilabhan? Bakit ko gagawin yon? May utang ba ako sa iyo? Kagagawa ko lang ng aking manicure, sinabi ni Zhengting, na pumasok ako sa pamilyang ito para magtamasa ng kaginhawaan. Ngayon malinaw na sa akin, dapat ay noon pa lang, hinayaan na nating manatili si Shen Xiaoyu para patuloy tayong alagaan, para kahit papaano ay may mainit pa tayong makakain. Zhao Zhengting, hindi ko na kaya sa bahay na ito. Ang kapatid mo, araw-araw na lang, ay walang ginawa kundi hanapan ako ng butas. Ano ka ba? Zhao Zhao? Si Yan Hua ang bago mong ate ngayon, bakit mo pa binabanggit ang babaeng iyon? Ako pa? Ako pa ang naghahanap ng butas sa kanya? Hindi kuya, mula nang dumating siya rito. Naging malinis ba ang bahay na ito kahit isang araw?
Ang mga plato sa kusina ay kasing daas na ng bundok. Hinugasan ba niya yon? Kung ganoon, kayo na lang. Ang tumawag kay Shen Xiaoyu, pabalikin niyo siya rito. Mas maganda, di ba? May libreng katulong kayo. Yung si Shen Xiaoyu, maganda na ang buhay niya sa labas, namumuhay siya ng masaya, wala na siyang pakialam sa atin. Anong ibig mong sabihin? Siya ay pangunahing tauhan na sa ating teatro, ang direkta kong boss. Kaya wag na nating isipin na babalik pa siya. Managinip ka na lang. Kalokohan. Isa lang siyang may bahay. At magiging boss siya? Napakakahiya naman yan. Tama po. Siya, sa teatro niyo, ay mas bagay lang maging tagalinis. Tingnan niyo ito. Alam ko namang hindi kayo maniniwala. Siya kaya ay isa ng Yuju Opera Promotion Master at lumabas pa sa TV. Puro panlilin lang ang nasa internet, kitang-kita namang gawa lang ito sa AI. Kung hindi, bakit nagkataon na? Andoon siya nagpunta sa teatro niyo. Sa tingin ko, sadya niyang ginagawa ito para makuha ang atensyon natin dahil gusto niyang bumalik. Isang hamak na may bahay na kung ano-ano ang pinagagawa sa publiko, talagang wala siyang kahihiyan. Jiao Jiao, ngayon din ay tawagan mo siya at sabihin mong inuutusan ko siyang magbitiw agad sa trabaho at pwede pa siyang bumalik sa atin para magpatuloy sa paglalaba at pagluluto rito. Magandang ideya iyan. Dapat nga, gawin natin siyang katulong, bibigyan natin siya ng $1,000 kada buwan. Siguradong papayag siya. Sige po. Tatawagan ko siya. Hello, magandang araw. Sister-in-law, ako ito. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Ngayon, si Guan Yanhua na ang iyong sister-in-law. Ako na. Shen Xiaoyu, inuutusan kita ngayon na magbitiw ka agad sa trabaho at bumalik ka na rito para maging katulong namin. Maaari akong magbigay sa iyo ng $1,000 kada buwan. Zhao Zhengting, napakawalang hiya mo talaga. $1,000? Nagawa mo pa talagang sabihing iyan? Ako ngayon ay kumikita ng $200,000 kada buwan. Sa tingin mo ba ay makikinig ako sa iyo? Huwag mo na akong tawagan. Lumayo ka sa akin ng sobra. Baka kasuhan kita ng harassment. Hello? Shen Xiaoyu. Nagawa niya akong babaan ng telepono. Sabi ba niya, $200,000 ang kita niya. Natatandaan ko si Jiao Jiao, $5,000 lang ang kita kada buwan. Paano nangyari iyon? Ang posisyon na iyon ay dapat sa akin. Tingin ko ay sinasadya niya lang magmayabang. Huwag kayong maniwala sa kanya. Puro yabang lang ang alam niyan. Kung anong klaseng tao siya, hindi niyo ba alam sa loob niyo? Wala siyang silbi na tao, kaya imposible siyang kumita ng $200,000. Sa totoo lang, sa loob lang ng ilang araw, ay aayawan din siya ng teatro at sa huli, babalik pa rin siya para magmakaawa sa atin. Shen Xiaoyu, anong ginagawa mo rito? Hindi ka naman pumunta rito para maghiganti sa akin, di ba? Hindi ako ganoon kababaw. Nandito ako para magtrabaho. Binabalaan kita. Huwag mong sasabihin kahit kanino na. Dati ay biyanan kita sa kapatid. Wala na tayong koneksyon ngayon. Iyan din ang gusto ko. Ate Xiaoyu, itong si Zhao Jiao Jiao, binibigyan ka ba niya ng problema? Bakit ayaw mong ipaalam sa kanila ang tungkol sa relasyon natin? Para wala nang maglakas loob na apihin ka. Huwag na po. Gusto kong gamitin ang sarili kong galing para patunayan. Nakarapat-dapat ako sa posisyon bilang teatro chief. Hay nako, masyadong mabait ang ugali mo. Balita ko itong si Jiao 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 ay walang sapat na kakayahan. Pero ang laki ng ulo. Zhao Jiao Jiao? Kapatid siya ng dati kong asawa? Ang ibig kong sabihin, ang dati kong biyanan sa kapatid. Siya ba yung walang utang na loob na kamag-anak ng asawa mo? Kung ganoon kailangan ba nating... Hayaan mo na. Ang mga bagay sa nakaraan ay dapat nang limutin. Sa ngayon, nakatuon lang ako sa maayos na pagtatrabaho. Siya nga pala, ang gagamitin nating dula sa kompetisyon, may naisip na ako. Ipapalabas natin ang Muguying Takes Command. Isusulat ko ang script at ipapakita sa iyo. Basta nariyan si Ate Xiaoyu, tiwala ako. Sigurado ako na sa kompetisyon pagkalipas ng 1 buwan, tayo ang tatanghaling panalo. Kapatid pala ni Shen Xiaoyu sa dating asawa itong si Zhao Jiao Jiao. Jiao Jiao, gusto ko sanang makipagtulungan sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Gusto mo ba talagang habang buhay na lang?
Matapakan ng walang hiyang Shen Xiaoyu na iyon habang nasa ilalim ka niya? Kung mananalo tayo sa kompetisyong ito, ang posisyon niya bilang pinuno ay mas lalong titibay. Tayong dalawa ay wala ng pagkakataong sumikat pa. Pero pinoprotektahan siya ni President Jiang. Ano ba ang magagawa natin? Maaari nating kunin ang script ni Shen Xiaoyu. Sigurado ako na kapag hindi siya nakapaglabas ng script, hindi na siya kakampihan pa ni President Jiang. Ate Xiaoyu, ang bago mong sinulat na script, pakilabas na para makita ng lahat. Kung sa tingin ng lahat ay maayos ito, kung gayon ay ang script mo, ang gagamitin natin sa kompetisyon. Sige po. Anong nangyari? Nasaan ang script ko? Nasaan na ang script ko? O, bakit biglang nawala ang script mo? O baka naman, talagang hindi ka naman nagsulat? Imposible. Siguradong siguro ako na kagabi ay natapos ko na iyon at na-save. Bakit biglang nawala? Tingnan mo, malapit na ang kompetisyon at ang grupo natin ay wala pang kahit anong script. President Jiang, ang taong sa huling sandali ay pumapalpak at nagpapabaya. Kung hahayaan siyang maging pinuno, parang hindi po yata siya mapagkakatiwalaan. Pero huwag po kayong mag-alala. Kami ni Kiang Kian ay may sinulat ding script kagabi. Maaari po. Bang pakitingnan niyo ito? Wow, napakataas ng kalidad ng script na ito. Akin ang script na iyan. Maliwanag na akin ang script na ito. Wala ka ba talagang hiya? Ito ay gawa namin ni Kian Chan na pinuyatan naming tapusin. Paanong naging sa iyo ito? Jiao, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Aminin mo sa harap ng lahat kung kanino ba talaga ang script na ito. Ang script na ito ay ako mismo ang sumulat. Tama po, nandito na kami ni Jiao Jiao sa grupo. Sa loob ng mahabang panahon, alam ng lahat ang galing namin, ang pagsusulat ng isang script ay hinding-hindi magiging problema. Para sa isang taong walang kakayahan na nagpipilit maging lead dancer, ang payo ko sa iyo ay umalis ka na dito. Ate Xiaoyu, sabi mo ikaw ang sumulat ng script na ito. May ebidensya ka ba? Kapag walang sapat na patunay, ay hindi ko na alam. Tinitiyak ko po sa inyo, ang script na ito ay ninakaw lang ni Jiao Jiao sa akin. Ikaw? Ano? Anong nangyayari? Magagawa ba talaga ni Jiao 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 ang ganong bagay? Wala kang patunay, anong karapatan mong siraan kami? Kung matapang ka, maglabas ka ng ebidensya. Mukhang sira ang CCTV sa backstage noong nakaraan. Saan tayo kukuha ng ebidensya? Ang paninira ng walang basehan ay labag sa batas. Sa tingin ko sa'yo, mukha ka lang magaling, pero wala ka namang alam. Ang isang katulad mo ay hindi karapat-dapat maging lead. Ayaw mong aminin? Kung ganoon, magsumbong tayo. Sumama ka sa akin sa presinto. Tara. Tara. Ikaw. Bitawan mo ako. Sino ka ba sa akala mo? Ang lakas ng loob mong hawakan ako. Anong ginagawa mo, Jiao Jiao Jiao? President Jiang, nakita mo naman po, siya ang unang nang kiskis. Gumagawa lang siya ng gulo. President Jiang, lahat tayo rito, kumalma muna tayo po. Ang laban para sa Shen Group ay malapit na po. Kung walang maipakikitang bagong script si Chief Shen, wala kaming pagpipilian kundi gamitin ang script na isinulat namin ni Jiao Jiao. Sinong nagsabing wala akong script? Meron ako. Ditong isang set ng bagong script. Sa panahon ngayon, gumagamit ka pa rin ng sulat kamay, hindi ka ba natatakot na pagtawanan? Noong wala pang computer, ang ating mga ninuno ay gumagamit din naman ng mga sulat kamay na script, di ba? Tayo ang nagpapanatili ng tradisyon. Dapat ba nating kalimutan ang ating pinagmulan? Ikaw? Noong unang panahon, sakay ng kabayo ay mukhang matapang, ang kaaway ay napatalsik sa kanyang harapan. Habang may buhay ay may pananagutan, hindi hahayaang maagaw ang lupain ng bayan. Magaling.
Tunay na kahanga-hanga ang mugiying. Tungkol sa script na ito ni Gerong Shen, mayroon ba kayong tutol? Wala po kaming tutol. Walang tutol, sir. Ang ganda ng script na ito. Kahit 10 taon pa ako magsulat ay hindi ko ito mapapantayan. Kung ganoon, sa darating na kompetisyon, gagamitin natin ang script ni Gerong Shen para sa ating pagtatanghal. Para sa mga isusuot sa kompetisyon, na-order ko na silang lahat para sa inyo. Kaya mag-ensayo kayong mabuti para makuha ang kampiyonato. Huwag po kayong mag-alala, President Jiang. Shen Xiaoyu, gusto mo akong pahiyain? Kaya wag mo akong sisihin kung maging malupit ako sa'yo. Gupit-gupit na ang costume. Tingnan natin kung paano ka makakaakyat ng entablado. Anong nangyari? Bakit nasira ang costume na to? Hindi ko po alam. Bukid na ang laban at ngayong sira na ang costume, anong gagawin natin? Zhao Jiao Jiao, wala akong balak na sadyain ka. Pero binaliwala mo ang kapakanan ng lahat at ginawa mo ang ganitong bagay. Pagkatapos ng kompetisyon na ito, hindi na kita patatagalin dito. Huwag kang mag-alala. Ipauubaya mo sa akin ang tungkol sa costume. Bago ang kompetisyon bukas, sisiguraduhin kong maaayos ko ito. Nananampalataya ako kay Ate Xiaoyu. Magsisimula ng kompetisyon. Mangyaring pakibilisan po ang inyong paghahanda sa makeup at pananamit. President Gawin mo na Jiang, ang huling paano kung tawagan na natin sila para madaliin? Magsisimula na ang palabas anumang oras. Maghintay pa tayo ng kaunti. Naniniwala ako kay Ate Xiaoyu. Siguradong hindi niya tayo bibiguin. President Jiang, dala na namin ang dati nating mga costume. Kahit anong mangyari, pwede pa rin naman itong isuot. Para saan pa kung dinala ang costume na ito? Wala pa naman si Ate Xiaoyu. President Jiang, bakit hindi na lang natin gamitin ang set na to? Tapos hayaan natin si Ye Qiangqian at si Zhao Jiao na pumili ng isa na papalit. Talagang kulang na tayo sa oras. Sige po. Mukhang iyon na lang ang magagawa natin. Kayong dalawa, sumunod kayo sa akin sa backstage para mag-makeup. Lagot na? Wala akong makuhang sasakyan. Kapag nahuli pa ako ay mawawalan na ng oras. Anong gagawin ko? Xiaoyu, anong nangyayari sa'yo? Jiangwo, may sasakyan ka? Mabuti naman. Kailangan kong pumunta sa palabas. Mahuhuli na ako. Sige, sakay na. Sinisiguro ko sa na hindi ka mahuhuli. Tatay, mahigit 30 na taon nang nawawala. Ang si tita, mahahanap pa ba natin siya? Ang mahanap ang tita mo, ang tanging hiling. Ng lolo mo bago siya pumanaw. Ano man ang mangyari, kailangang mahanap natin siya. Opo. Ang tita ay may kaparehong gintong lock namin. Kapag nakita ko yun, siguradong makikilala ko agad siya. Sige, tara na. Nood na tayo ng laban. Papa, masakit ang tiyan ni Anan. Gusto ko pong mag-CR. Ikaw talaga? Huwag kang tatakbo kung saan-saan, malinaw ba? Hihintayin kita sa loob. Nandito na ako. Bumalik ka na doon. Baka bawasan ang sweldo mo dahil wala ka sa pwesto mo. Sige, bilisan mo na. Tandaan mo, tawagan mo ako kapag may kailangan ka. Anong ginagawa mo rito? Dito gaganapin ang kompetisyon. Hindi pwedeng basta pumasok dito. Magandang araw po. Ako ang lead performer ng Pamilyang Jiang Theater. Andito ako para lumahok sa kompetisyon. Ang lead performer ng Pamilyang Jiang Theater. Hindi ba kasalukuyan na siyang naghahanda ng makeup sa loob? Sino ang niloloko mo? May dala ka bang? Anumang delikadong bagay sa bag mo? Buksan mo yan at ipatingin sa akin. Sandali. Damit para sa palabas ito. Napakahalaga nito. Madaling masira ang tela kapag basta inilabas. Sa tingin ko, may delikadong bagay diyan sa loob. Gusto mong pumasok? Huwag kang umasa. Alis na, layas. Mahuhuli na ako? Paraanin mo na po ako? Bakit niyo po siya tinutulak? Auntie, andito ka rin ba para sa kompetisyon? May dala ka bang makeup kit? Kung may dala ka, pwede kang mag-ayos ng hitsura mo ngayon. Sa ganoong paraan, wala ka nang hawak
na kung ano pa at papasukin ka na nila. Oo nga pala, bakit hindi ko naisip yon? Bata, napakatalino mo. Alam mo ba kung nasaan? Ang palikuran dito? Doon na ako maghahanda. Ang gintong lock na ito, bakit kaparehong kapareho ng minana kong gintong lock? Ibig bang sabihin nito, siya ang tita ko? Hindi ako pwedeng magpadalos-dalos. Tungkol sa bagay na ito, kailangan ko muna itong sabihin kay Papa. Baka nagkamali lang ako ng nakitang tao. Alam mo ba kung nasaan ang banyo? Pupunta lang ako para maghanda. Alam ko po. Auntie, samahan na kita. Sige. Tingnan natin ang pamosong likha ng Teatro Jiang. Ang Mugi Ying takes command. Inasahan ko na maganda ang piyesa ng Teatro Jiang. Inaabangan ko ito. Pero itong si Muguying ay wala man lang bakas ng pagiging isang matapang na babae. Hay. President Chen, ito ang palabas sa aming teatro. Sa tingin niyo po ba, ayos na ito? Sige na. Kung hindi mananalo ng kampeonato, edi hindi, sayang lang talaga ang tagal na pinaghirapan ng lahat. Ipinapahayag ko ang dula ng Teatro Jiang na Muguy Iying takes command ay lagpak. Sandali lang. Sandali po. Ang tunay na muguying ng Teatro Jiang ay narito. Ang tunay na muguying ng Teatro Jiang ay narito. Papa, Bakit lumabas ka lang? At pagbalik mo ay may kasama ka ng iba? nakita ko po sa babaeng iyon ang gintong kandado na pamana ng ating pamilya. Ang gintong kandado ng pamilya natin? Sa loob ng maraming taon, marami na ang nagpanggap na tiyahin mo. Hindi tayo pwedeng magbase lang sa gintong kandado. Panoorin muna natin ang kompetisyon. Pagkatapos nito, magpapahanap ako ng taong mag-iimbestiga. Alam ko po. Kanina po ay nakakuha ako sa kanya ng isang hibla ng buhok. President Jiang, sino ito? President Shen, siya ang aming chief na si Shen Xiaoyu. Pasensya na po, President Shen. Sa totoo lang, ang mugiying sa entablado ay pamalit lamang namin para sa palabas na ito. Ang tunay na bida ng aming dula ay si Miss Shen Xiaoyu. Napakalakas ng kanyang dating, taglay niya ang tikas ni Marshal Mu. Oo nga, ang aura niya, yung mugiying na nasa entablado ay walang sinabi kumpara sa kanya. Shen Xiaoyu, nakasuot ka ng basahan. Anong ginagawa mo rito? Miss Contestant, matuto kang rumespeto. Nabalitaan ko kay President Jiang na ikaw ang nagdisenyo ng obra na ito. Sabik na akong mapanood ang iyong pagtatanghal. Salamat po sa papuri, President Shen. President Shen, huwag po kayong papayag na maloko ng babaeng iyan. Ang suot niya ay lumang kostiyum na itinapon na. Oo nga naman, Shen Xiaoyu. Balak mo bang magtanghal sa entablado nang nakasuot ng basahang iyan? Excuse me po, sa aking kostiyum? Alin doon ang mukhang basahan? Maaari bang magtanong, yung kasuotan ko sa pagtatanghal? Nasaan ang sira? Imposible ito. Hindi ba ginupit at sinira ang kasuotan mo? Paano itong naging maayos pa rin? Nasaan ang sira dito? Tunay ngang perpekto ito. Bilang isang aktor ng U-Opera, ang aming kasuotan ay ang aming buhay. Ang kaalaman kung paano kumpunihin ang aming kasuotan ay isang bagay na dapat alam ng bawat aktor ng U-Opera. Huwag mo kaming bulahin sa matatamis mong salita. Kahit pa na kumpuni mo ang iyong kasuotan, ano naman ngayon? Tama. Ayon sa patakaran, ang bawat teatro ay hindi maaaring magsumite ng dalawang palabas. Kayong dalawa. Upang matiyak ang pagiging patas, talagang mayroong ganyang patakaran. Pero natatandaan ko po, mayroon pang isang patakaran ang laban na ito. Maaring magsumite ang teatro para sa solo performance at group performance. Gusto kong magparehistro para sa isang solo performance ng Muguying Takes Command. Nababaliw ka na ba? Magpaparehistro ka para sa solo performance? Ang reputasyon ng U-Opera ay hindi dapat masira sa mga kamay ni Teatro Jiang. Ang dula ng Muguying Takes Command hindi dapat mabigo rito.
Kung gagamit tayo ng ganoong pagtatanghal para lokohin ang mga manonood, pagdating ng panahon, sino pa ang aasa sa opera? Hindi ko papayagang mangyari ang ganoong bagay. Ang pagpapatuloy ng tradisyon ng opera ay mas mahalaga pa kaysa sa buhay ko. Sige. Dahil sa ipinamalas mong tapang, ay hinahangaan kita at pumapayag na ako. President Shen, paano mangyayari iyan? Paano kung ang ibang mga kalahok ay hindi pumayag? Ako ang bahala. Kami rin. Handa kaming managot. Salamat sa inyo na binigyan niyo ako ng pagkakataong ito. Ate Xiaoyu, naniniwala kaming lahat sa iyo. Ang selyo ng kapangyarihan, ang selyo. Lumisan ka sa pamilyang Yang ng mahigit 20 taon, hindi ko akalain na ngayong araw ay babalik ka rin sa Tianboyang Mansion ko. Tagumpay. Parang nararamdaman ko na nasa gitna ako ng digmaan 1,000 taon na ang nakalilipas. Nakikita ang tapang ni Marshal Mu at ang gilas niya sa gitna ng labanan. Dapat itong makuha ang unang puwesto. Naniniwala ako na ang mga manonood dito ay nakapagdesisyon na para sa akin. Ipinahahayag ko na ang pagtatanghal mula sa produksyon ng Teatro Jiang ang una. Makikipagtulungan kami sa Teatro Jiang para bumuo ng numero 1, UG Opera Troupe sa buong bansa. Mr. Shen, ikinalulugod kong makatrabaho ka. Ikinalulugod ko rin. Pumirma tayo ng kontrata makalipas ang 2 araw. Inaasahan ko na sa susunod na pakikipagtulungan ay magiging bahagi pa rin si Guerong Shen. Siyempre. Ngayon, sa inyong lahat, sino pa ang may tutol sa posisyon ni Guerong Shen bilang pinuno? Ako. Sino sa inyo si Yeki Angkian at Zhao Zhao Zhao? Ako si Zhao Zhao Zhao. Anong kailangan nyo? Kayo ni Yeki Angkian ay sangkot sa pagnanakaw ng gawa ng iba at sadyang pagwasak sa gamit ng kumpanya. Ngayon, kailangan namin kayong isama para sa investigasyon. Hindi ako yon. Ilayo na sila. Hindi ako yon, President Jiang. Si Zhao 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 ang nagnakaw ng script. Wala akong kinalaman dito. Tulungan niyo po ako. Ang aming teatro ay walang lugar para sa mga taong masama ang kalooban. Kayo ay tanggal na sa trabaho. Sister-in-law, bata pa lang ako ay kilala mo na ako. Hindi mo naman siguro hahayaang mahuli na lang ako ng ganito. Tulungan mo ako. Nagmamakaawa ako sa'yo. Ang asawa ng kapatid ay nagnakaw ng script ni sister-in-law. Talagang wala siyang hiya. Anong klaseng tao ito? Isa siyang traidor at walang utang na loob. Sister-in-law, ako lang ang tanging bunsong kapatid ng kuya ko. Wag mo namang panoorin lang na madala ako ng ganito. Lahat ng ito ay dahil sa sarili mong pagkakamali. Hindi mo naman talaga na lamang nagkamali ka. Alam mo lang na tapos na ang laro mo, kaya ka natatakot ngayon? Sa pagitan ko at ng pamilya nyo, wala na kaming anumang relasyon. Isama na sila. Shen Xiaoyu, napakasama mong babae. Ate Xiaoyu, okay ka lang ba? Okay lang ako. Medyo napagod lang ako. Pupunta muna ako sa backstage para mag-alis ng makeup. Papa, tara na rin po tayo. Sige. Shen Xiaoyu, isa kang walang pusong halimaw? Huminto ka rito? Shen Xiaoyu, talaga bang wala ka ng kinikilalang pamilya? Nagawa mo pang ipakulong ang sarili mong bayaw, tao ka pa ba? Sadyang sinira ni Zhao 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 ang kapakanan ng kumpanya. Karapat-dapat lang sa kanya ang maparusahan. Pwe, nanadya ka lang talaga. Maling-mali talaga ako noon. Na pinakasalan ko ang isang katulad mo. Sa ginawa mong ito, maghanda ka dahil susumpain ka ng mga tao. Tingnan mo, yung suot mo. Napakalaswa, walang delikadesa. Huwag mong isiping sa pagsuot ng ganyan ay makukuha mo ang atensyon ko. Hinding-hindi kita mapapatawad habang buhay.
Kahit kailan ay hindi na ako babalik sa iyo? Tama iyan. Gerong Shen, sumusuporta kami sa iyo. Ang dalawang masamang taong ito, bakit sila rito nanggugulo? Kami pang masasamang tao. Kayong si Gerong Shen ay mahigit 20 taon ng kabit ng asawa ko. Ano? Paano magiging kabit si Gwerong Shen? Guan Yanhua, 3 taon na ang nakalipas, pero wala ka pa ring hiya. Kung sino man ang kabit, alam mo ang totoo sa sarili mo? Huwag mo akong kausapin tungkol sa mga walang kuwentang bagay. Tinatanong lang kita ngayon, iaurong mo ba ang kaso o hindi? Bakit ko gagawin iyon? Sige, ayaw mong iurong ang kaso? Mukhang sadyang matigas talaga ang ulo mo. Kapag hindi mo inurong, ngayong araw ay parurusahan kita hanggang sa sumuko ka. Tigil. Hanggat narito ako, walang pwedeng umapi kay Xiao Yu. Anong karapatan mong manakit ng tao? Si Zhao Jiao ay sangkot sa pagpunit sa interes ng kumpanya, hindi lang siya dapat parusahan, kailangan niya ring bayaran ayon sa batas ang mga nawala sa kumpanya. Jiang Wo, bakit ka nandito? Nag-aalala ako sa iyo, kaya naghintay ako sa may pintuan. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Magkakampi pala kayong dalawa. Halina kayo at tignan nyo ito. Ang babaeng ito, nagawa pang mangakit ng lalaki sa gitna ng araw. Shen Xiaoyu, isa kang taksil na babae. Nagawa mo pa akong lokohin at ipagpalit. May lakas ka ng loob na lokohin ako. Zhao Zhengting, matagal na panahon na mula nang maputol ang koneksyon ko sa pamilya nyo, kaya kung sino man ang kasama ko, ay wala ka nang pakialam doon. Zhao Zhengting, kung magpapatuloy pa kayo sa walang basehang paninira kay Xiao Yu, sisiguraduhin kong kakastiguhin ko kayo sa korte. Isang hamak na security guard ka lang, umabot ba ng 3,000 dolyar ang sahod mo? Sa tingin mo ba ay kaya mo kaming edemanda? Kapatid ko siya, at siya rin ang boss ng Teatro Jiang. Ngayon sabihin mo, kaya na ba niya kayong idemanda? Siya pala talaga ang boss na nasa likod ng kumpanyang Jiang. Boss? Jiang Wo, ikaw ang boss ng Teatro Jiang? Hindi ba't security guard ka lang? Hindi ko sinasadyang itago ang totoo. Nag-alala lang ako na kapag nalaman mo ang tunay kong pagkatao, ay baka iwasan mo na ako. Bakit naman kita iiwasan? Ate Xiao Yu, magkakilala pala kayo ng kapatid ko. Kaming dalawa ay dating magkaklase. Kaya naman pala marangya ang suot mo, dahil matagal ka nang nagpapahabol sa lalaki. Shen Xiaoyu, isa kang ang masamang babae at walang dignidad. Ngayong araw, tuturuan kita ng leksyon. Makinig ka sa akin, ako si Jiang Jiangwo at hindi ako kailanman nananakit ng babae, pero hindi ibig sabihin yan ay hindi ako kailanman papatol sa lalaki. Kapag nagbitiw pa kayo ng kahit isang masamang salita laban kay Xiao Yu, parurusahan ko kayo. Ikaw, magagawa mo akong saktan? Zhao Zhengting, kapag hindi ka pa tumigil sa panggugulo, hindi ako magdadalawang isip na tawagan ang Starlight Theater mo upang ang buong katotohanan ay ipaalam sa lahat. Tingnan natin kung mapapanatili mo pa ang trabaho mo pagkatapos niyon. Bibigyan kita ng 5 segundo, mag-isip ka ng mabuti. 5, 4, 3, 4, 3. Talagang nagpapanggap ka lang ah. Mag-eskandalo ka lang kung talagang iniisip mong ikaw ang panganay na anak ng pamilya Shen. Paano mo mapapaalis ang ating Zhengting sa kanyang trabaho? Magmayabang, sino ba ang hindi marunong yan? Sino ako? Noong huli sa harap ng Starlight Theater, hindi ba't nakita nyo na? Ikaw nga talaga iyon noon. Paano itong nangyari? 2, 1. Tapos na ang oras. Kung hindi pa kayo aalis dito, huwag niyo akong sisihin kung parusahan ko kayo. Shen Xiaoyu, talaga bang kakakalimutan mo na ang ating pinagsamahan? Zhao Zhengting, kapag gumawa ka pa ng gulo, hindi ako magdadalawang isip na ipakulong din kayong dalawa. Akala nyo ba, ako pa rin ang Shen Xiaoyu noong nakalipas na mga taon na kaya nyo lang kontrolin, nagpanggap kayong mabuti, niloko nyo ako, at walang kahihiyang tinatamasa ang pag-aalaga ko sa buong pamilya nyo. Kung sino ba ang kabit? Hindi nyo ba alam sa sarili nyo? Mga tao, pumasok kayo, kunin ang dalawang ito, huwag silang hayaang manatili rito. Bitawan niyo ako. Huwag. Xiaoyu, may trabaho pa ako? Maawa ka, pakiusapan mo naman sila. Bitawan niyo ako. Huwag mong hawakan ang mga gamit ko. Tumingi ka rito. Sino ito? Bakit kamukha ko siya noong kabataan ko? Hindi na ako magsisinungaling sa iyo. Siya ang una kong minahal,
Noong kabataan namin, nagkasakit siya at wala na. At ikaw, dahil magkamukha kayo, kaya... At ano naman, Kaya pala, ginawa mo lang pala akong kapalit niya? Isa kang ganap na manloloko, makikipaghiwalay na ako sa'yo. hiwalayan? Managinip ka. Isa ka lang namang libreng atem para sa akin. Sa loob ng ilang taon, umaasa ka lang sa akin sa pagkain? Sa tirahan? Si Xiaoyu ay kailanman hindi nagsayang ng pera. Ngayon naalala mo na ang kabutihan niya? Nagsisisi ka na ba na pinakasalan mo ako? Huli na, hinding-hindi magkakagusto sa iyo si Xiaoyu. Ang pinakapinagsisisihan ko sa buhay na ito ay ang pakasalan ka. Xiaoyu, ngayon ko lang nalaman na palagi lang niya akong niloloko. Xiaoyu, patawad. Ako. Nagkamali ako. Naging mali ako noon. Patawarin mo na ako. Ako, nangangako ako. Na simula ngayon ay aalagaan na kita ng mabuti. Makikipaghiwalay ako kay Guan Yanhua. Pagkatapos ay magpapakasal na tayo. Mamumuhay tayo ng maayos, ano? Payag ka ba? Zhao Zhengting. Matapos mong makuha ang gusto mo, ay gusto mo na akong iwanan, ha? Walang ganoong kadaling bagay sa mundo. Guan Yanhua, ikaw. Baliw ka na. Layas. Tama na. Nasa pampublikong lugar tayo. Guan Yanhua, huwag kang magpadalos-dalos. Shen Xiaoyu, tuwang-tuwa ka na ngayon sa sarili mo, di ba? Sinasabi ko sa iyo, hindi ako kailanman makikipaghiwalay kay Zhao Zhengting na libreng taga-suporta ko, kaya huwag ka nang umasa. Ikaw lang ang nagpapahalaga sa walang silbing taong yan? Ako si Shen Xiaoyu, at kailanman ay hindi ko binalak na bumalik pa. Isa siyang makasarili at walang kwentang lalaki na ang sarili lang ang iniisip. Ang ganyang klase ng lalaki, kahit ibigay mo pa sa akin ng libre, hindi ko tatanggapin. Xiaoyu, huwag po. Sa loob ng maraming taon, ikaw lang ang laman ng puso ko. Lagi kitang iniisip at inaalala. Zhao Zhengting, ikaw pala ang taong walang utang na loob na nagpahirap kay Xiaoyu ng napakaraming taon, hindi ba? Security? Ilabas sila rito at turuan niyo sila ng leksyon. Opo, boss. Xiaoyu? 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 Xiaoyu. Jiangwo, Licho, maraming salamat sa inyo ngayong araw. Kung wala po kayo, hindi ko po alam kung ano ang gagawin ko. Ate Xiaoyu, masyadong formal naman iyan at di ka siguro ito ng tadhana. At hindi ko akalain na magkaklase pala kayo ng kapatid ko. Xiaoyu, hindi mo naman ako sisisihin sa pagtatago ko ng tunay kong pagkakakilanlan sa iyo, di ba? Hindi naman po, bakit naman? Napakalaki ng naitulong nyo sa akin. Labis-labis ang pasasalamat ko sa inyo. Ngunit, nais ko na pong magbitiw mula sa Teatro Jiang. Bakit po? Dahil ba inilihim ko sa iyo ang totoo kong pagkatao? Kaya ka nagagalit? Bakit naman ako magagalit? Dahil sa bagay na iyon. Bakit po ba Ate Xiaoyu? Kapag hindi po ninyo ipinaliwanag ng maigi sa amin, hindi ko po kayo papayagang umalis. Nanggulo ang pamilya ni Zhao Zhengting ngayong araw. Ang kapal talaga ng mukha ng pamilyang iyon. Nag-aalala lang ako na baka muli silang nanggulo, baka masama ang maging epekto noon sa kumpanya. Iyan lang pala ang inaalala mo, Xiaoyu. Hindi mo naman ito kasalanan. Kung sakaling bumalik man sila rito, ipakakaladkad ko sila palabas sa mga security guard natin. Huwag mong kakalimutan na bukod sa pagiging presidente ng kumpanyang ito, ako rin ang pinuno ng security team, kaya sumusunod sila sa lahat ng utos ko. Tama po Ate Xiaoyu, tama ang sinabi ni Kuya. Huwag ka na pong umalis, okay? Si Kuya, pati na rin ako, hindi namin kayang mawalay sa inyo. Pero, kasi, Ate Xiaoyu, makalipas ang 2 araw, seremonya na para sa pirmahan ng Shen Group. Kung wala po kayo, anong mangyayari sa aming mga taga-Jiang Group? Hindi mo naman siguro kami hahayaang malugi, di ba? sige, tutulungan ko kayo para maging maayos ang lahat sa pagpirma ng kontrata sa kumpanya ni Shen. Ngayong araw, dahil narito ang lahat, mayroon akong napakahalagang bagay na iaanunsyo. Teka muna, sandali! President Shen, anong ginagawa mo? At bakit ka nagmamadali rito? Ay, bitaw. Walang hiya ka? Bitiwan mo siya? Kuya, kumalma ka muna, huminahon ka muna po. President Shen, kailangan mong magpaliwanag sa amin sa ginawa mo. Bagaman si President Shen ay bata pa at matagumpay, pero dapat alam mo pa rin ang limitasyon mo sa mga bagay. Mayroon akong isang mahalagang bagay na kailangang i-anunsyo. Ano po iyon? Kung ang 2 malalaking tao ang sabay na mag-aanunsyo, huwag namang sana ay may nangyaring masama.
Ako muna ang magsasalita. President Jiang, ang sasabihin ko ay napakahalaga para sa aming mga pamilyang Shen, kaya mas mabuting ako na ang maunang magsalita. Si President Shen talaga, marunong rumespeto sa matatanda. Ang anunsyo ko naman para sa aming mga pamilya Jiang ay isang napakasaya at napakahalagang bagay rin. Kahit na kayo ay mas nakatatanda, pero huwag ninyong kakalimutan, ang pakikipagtulungan ng inyong drama group ay nakadepende pa rin sa aming mga pamilyang Shen. Sigurado ba kayong gusto ninyo akong kalabanin? Haha, sige na, bata. Ikaw na ang maunang magsalita. Hindi naman ako ganoon nagmamadali. Ate, sa wakas ay nahanap na rin kita. Tita, Ikaw si nakababatang kapatid? Ate, naaalala mo ba ang gintong lakit na ito? Ibinigay ito sa atin ni Papa noong bata pa tayo. Noong mga oras na yon, nakita ko ang iyong gintong lakit at pamilyar ito sa akin. Kaya humanap ako ng paraan para magpa-DNA test. Pagkalipas ng maraming taon, sa wakas ay nahanap na rin kita. Simula nang makaalis ako sa ampunan, palagi kitang hinahanap. Akala ko ay habang buhay ko na. Itong hindi magagawa. Napakasaya ko. May pamilya na ako, may pamilya na ako. Ate Xiaoyu, sa loob ng maraming taon, masasabing sulit na ang lahat ng paghihirap mo. Kuya, kung sakaling hindi maganda ang magiging pagtrato mo kay Ate Xiaoyu, ako ang unang parurusahan sa iyo. Kuya, kung sakali mang hindi mo tratuhin ng mabuti si Ate Xiaoyu, ako ang unang makakalaban mo. Huwag kang mag-alala. Mahal ko si Xiaoyu. Higit pa sa sarili ko. Kuya, bilisan mo, ikaw na ang susunod. Nasa iyo na kung paano mo susuyuin ang ate ko. Bilisan mo na, huwag kang kabahan. Xiaoyu, gusto kita. Gusto ko na ikaw ang makasama ko sa habang buhay. Hindi kita iiwan. Bigyan mo ako ng pagkakataon na alagaan ka. Pwedeng ba? Anong sinabi mo? Ate Xiaoyu, hindi mo pa ba alam? Ikaw kaya ang pangarap ng kuya ko, na palaging nasa puso niya. Mahigit 10 taon na, noong nagsimula siyang magkagusto sa iyo. Sumagot ka ng oo. 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 Payag ka ba? Salamat, Jiangwo. Salamat sa paghihintay sa akin ng napakaraming taon. Payag ako. Ate, uwi na tayo. Alam na ni nanay na nakabalik ka na. Siguradong matutuwa siya. tita, gusto ko ring matuto ng opera na You. Sige ba? Hanggat gusto mong matuto, ituturo sa iyo ni tita ang lahat ng kaalaman niya sa buong buhay niya. Dapat mong ipagpatuloy ito ng maayos at ang ating You Opera ay palaganapin at pasikatin. Gagawin ko po. Sa mabilis na takbo ng panahon ngayon, mainam na magdahan-dahan muna tayo, pumasok sa mundo ng You Opera at damhin ang sining na nagtagal ng libu-libong taon ang ganda at yaman. Sama-sama nating pangalagaan ang mahalagang pamana ng ating kultura para maipasa sa bawat henerasyon.